Isang bahay, isang pagkakataon at isang bagong simula para sa tamang bidder. Hello mga kapag-ibig! Welcome back sa EDS Foreclosed Properties Journey kung saan sama-sama nating tinutuklas ang mga foreclosed properties na baka ito na ang susunod mong tahanan. So this is EDS again at sa vlog na ito, tutulungan namin kayong masilip ang actual condition ng mga bahay mula sa Pag-ibig Fund na pinopost nila sa kanilang website and para mas handa kayo bago magdesisyon at magbid. So kung ikaw ay naghahanap ng abot-kayang bahay, investment o panibagong simula, nandito ka sa tamang channel. Kaya tara, samahan nyo kami sa panibagong property tour at baka ito na nga ang bahay na para sa iyo. So ngayon, showing the unit is papunta tayo sa Kelsey Hills Subdivision, San Jose del Monte, Bulacan at ayan nga po hanggang ngayon ay nasa San Jose del Monte, Bulacan pa rin tayo dahil sunod-sunod po tayo nagbisita dito at sobrang daming pinost ni Pag-ibig doon sa website nila. So kaya ko naman consider na puntahan lahat is syempre nag-research din tayo dyan and for me sulit naman yung mga bahay na pinuntahan natin ngayon. Kaya tignan natin kung sulit nga ba ito. Pero munting paalala po muli ako po ay hindi ahente ng Pag-ibig. Ang Pag-ibig ay walang ahente o sinumang individual na nag-aalok or nagbebenta man. Kaya kung sakali na may mag-offer sa inyo or makareceive kayo ng mga ganyang offer, wag po natin niyang pansinin dahil yan po ay isang scam at wala pong ganon ang Pag-ibig dahil dun lang po tayo magta-transact mismo sa Pag-ibig website and doon lang din po tayo magbibid ng mga ino-offer nila doon sa website nila. And ayan, balik po muli tayo dito sa ating video for today. Ayan po showing the unit. Nakikita nyo po yung unit natin at ito nga po pala ay located sa Lot 16, Block 27, Kelsey Hills Subdivision, Muson, San Jose del Monte, Bulacan. So ito ay isang townhouse uli na may lot area na 50 square meter at floor area naman na 50.25 square meter. At ito po ay sinusubasta na sa minimum bid offer na 2,068,110 pesos. So medyo mas mataas ang starting bid offer nito kumpara sa mga na-vlog natin sa previews na mga napakita natin. Pero ito kasi is medyo mas maganda talaga siya doon sa mga previews na naipakita natin, especially dito sa subdivision. So Kelsey Hills Subdivision, kung merong mga nakakapanood or kung may mga taga Kelsey Hills Subdivision dito, you can drop your comment. Baka may mas idea kayo. Kasi for me, nung pinuntahan ko siya, nasulit naman ako doon sa paglalakbay na ginawa ko. So, considering na 2 million above yung starting bid offer, kung ganito naman yung itsura ng bahay, is okay na okay siya for me na i-bid. So, kung gusto nyo po itong bahay, ang duration ng acceptance offer nito is simula ng April 6 hanggang April 10 ng 11:59 PM. So, again, yung duration lang po yun ng acceptance of offer. Pero yung mag-start pa po yung opening offers nila ay sa April 15 pa at 9 AM. Kaya, pwedeng-pwede pa kayong magtaya sa property na ito kung nagustuhan nyo po. And, ayan nga po, kung gusto nyo makita yung buong list, you can visit yung https://pag-ibigfundservices.com/online public auction. Diyan nyo po makikita yung mga pinupost din natin dito. And ito palang nakapost nito ay makikita nyo dito sa second public auction. Kaya masasabi ko na baka mas malaki ang chance na makuha itong bahay. Kaya pwede din siguro na kahit 50,000 lang yung idadagdag nyo pero may butal. Sana baka manalo pa kayo dito kasi usually ganun lang din naman yung ginagawa ng mga nagbibid. So kung sakali man na medyo mataas na yung starting minimum bid offer nila, hindi na yan sila magtataas pa ng sobra considering na lalagay din natin yung kondisyon ng budget natin at the same time yung itsura nung sa actual na bahay kasi 'di ba may mga i-renovate ka pa diyan kung ikaw yung magiging panalo.
Ayan, so kung gusto niyo pong mag-bid, start na po kayo no, na mag-browse muli dun sa website na nabanggit natin dito sa video. And ayan, syempre no, tandaan na ang foreclosed properties ay as is where is, kaya mahalaga pa rin ang sariling ocular inspection bago kayo mag-bid. Ayan, but then again, yung pinakita po namin is that the actual condition ng bahay. So, sa mga home buyers po dyan na gusto mag-bid, you can start bidding na po. And chinek din po pala namin yan sa no flood up and PBox fault finder and wala pong baha and active na fault line doon sa Kelsey Hills Subdivision. And muli po no, I hope you are all doing well today. Ingat po kayong lahat and ayan, and kung nandito naman po kayo at nagustuhan niyo yung video, no, kindly click that notification bell so you never miss an upload from us every time na meron po kaming panibagong upload. And like na din po yung video kung nakakatulong po sa inyo. Kung may comment naman po kayo, you can drop your comment or questions po dito sa ating comment section para kung sakali man no, mabasa natin yan, makikita rin namin yan and mapuntahan natin yung mga sinasuggest nyo mga lugar. Ayan po no, much love everyone. This is your Eds for Close Properties. See you in my next vlog. God bless.